Dito tayo kay Inday Sara Duterte. Actually, sabi naman ni VP Sara, kumpiyansa naman ho siya, mga kababayan. Kumpiyansa ho siya, no? Doon sa impeachment niya. O, doon sa mangyayari pagkatapos ng SONA ng Pangulo. Ayan. Sinasabi niya, kumpiyansa ako na maipapanalo yung impeachment. Oh. Ang tanong naman ng mga congressman at tanong ni Mark Ramos, sandali, paano ka magiging kumpiyansa? Hindi mo nga masagot yung mga katanungan tungkol kaila Kokoy Villamin, kaila Mary Grace Piatos. Ano ang kumpiyansa mo doon? Di ba? Doon sa Congress, binigyan sila ng pagkakataon para sagutin ho, mga kababayan. At yung mga resibo na yon, hindi naman po inimbento lang ng Congress, hindi lang naman po gawa-gawa nila yun. Sila po ang nagpasa sa Commission on Audit, mga bossing. Sila ho ang nagpasa sa Commission on Audit nung mga yun. No? Tapos, hiniling ng Kongreso na mahiram yung mga kopya, yung mga resibo. O ayun, ibinalik. Di ba? Binigay sa Congress. Pero hinadlangan pa nila yan. Hinadlangan nila yan. Huwag kayong magpapasa sa Congress ng kahit anong dokumento, etc., etc. Sinabi yan nung nandoon ho sila sa Kongreso. Na kapag ka naiipit na sila doon sa mga tanong, sumasakit na po ang dibdib ko. O, papadala na ng ospital. Di ba? Mga bossing, hindi nila maipaliwanag yun. Saan humuhugot ng mga kasagutan o yung mga sinasabi niyang ganito, si VP Sara, kumpiyansa. O ngayon, ang sagot ni Congressman Jefferson Conghun, House Leader VP Sara, libre ang mangarap. Totoo naman. No? Biruin mo ho, sandamakmak yung reklamo doon sa impeachment. Kasama ho doon yung papasagot sa kanila kung bakit pinagbantaan ng Vice Presidente ang buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo, at pinsan ng Pangulo. Kasama dyan sa pag-uusapan yung confidential funds, kung saan ginastos yung confidential funds. Kasama dyan sa pag-uusapan yung sinasabing bribery, di ba, pambansang nanay survivor? Yung mga nakakatanggap ng kulay puting envelope na naglalaman ng 25 at hanggang 50 mil. At tingin ko, mga kababayan, gagatong pa dyan yung sinabi ni Mami Pebs na natanggap niya kay Inday Sara Duterte, 15 mil na nakasobre. Yaan, lahat po yan, mga bossing, at marami pang iba. Pag-uusapan doon sa impeachment. Ang unang-una kong nakikitang mahihirapan silang ilusot dyan dahil nakita ko na hirap silang ilusot doon sa Congress yung confidential funds. Pangalawa, yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Kaya naiisip ko, saan kumukuha ng lakas ng loob si VP Sara na sabihin na yung kanilang impeachment siguradong maipapanalo. Kaya sabi nung isang kongresista, libre ang mangarap. Tsaka ano naman sasabihin ng mga lawyer, mananalo tayo dito. Natural ho, di ba? Mananalo tayo dito. Meron bang lawyer na nagsabi, talo tayo dito? Hindi. Kliyente kanyang mga yan libre ang mangarap. She can be as confident as she wants, no? But that doesn't change the fact the evidence we've uncovered is substantial, well-documented, and rooted in her own action. This is not political harassment. Totoo. Kaya lang ang paulit-ulit nilang sinasabi, wala, hinaharas kami. Wala, pinupolitika kami. Lahat po ng mga tinatanong sa kanila, iisa ang sagot nila. Pinupolitika kami. Kaya po yung kanilang mga supporter, pag pumupunta dito sa ating live, ang sinasabi lang ho, mga kababayan, ng mga supporter nila, wala, pinupolitika si Inday Sara Duterte. Or aatakihin tayo na, naku, ano ka, bayaran ka. Aatakihin tayo na,
Wala, si Mark Ramos addict yan. Yun lang po ang masasabi nila. Kasi mismo pong yung mga ipinagtatanggol nila, wala silang marinig. Hindi nila marinig, mga kababayan, yung dahilan. Wala silang wala silang maipambala. Kaya siyempre pupunta dito yung mga DDS na bayaran ka kasi. Paulit-ulit lang na ganun, mga bossing. Nakailan na tayong topic pero ang sasabihin niya, addict ka kasi, Mark. Pajulit-julit lang na ganun ho. 'Di ba? Paulit-ulit lang na mga ganun. Ngayon, dito BP Sara, baka naman kaya malakas ang loob ni BP Sara dahil iniisa-isa yung mga tumatakbo. Yung nakikita niya na posible. Napikit mata na lang na iboboto yung hindi siya ma-impeach. 'Di ba? Ayan, Ano sabi ni Congressman Paulo Ortega? Solon sa pagbalimbing ni na Amy at Camille, sino ang lumapit? Ayan. Ako naniniwala ako naggagamitan tong dalawa na to, no? Naggagamitan yang mga yan. Si Inday Sara Duterte, gagamitin sila upang sa ganon, pagdating ng impeachment at kung sakali na itong dalawa na ito makalusot, dagdag puntos na yan doon sa siyam. Sabihin lang kay Camille Villar, saglit lang, i-endorso kita kaya ka nanalo, ha? Tapos boboto ka sa impeachment ko. Yung Camille Villar, baka mga kababayan, may mga ebidensya ng mga nasa harap niya, may utang na loob ako dito kay Sara Duterte. Hindi ko Rebiton, scripted everyday ang mga sulit at bayaran. Oo, hindi ko ibobotong ma-impeach ito. Si Manang Amy, naku, ganito, ganyan. Hindi ko dun iboboto ito. Di ba? Baka kaya kumpiyansa si Inday Sara Duterte, hindi dahil kumpiyansa doon sa kanilang mga isasagot. Baka kumpiyansa doon sa nililikom nilang mga senador. Si Robin Padilla lang Biruin mo, may isa tayong Robin Padilla na number 1 senator, mga kababayan, na hindi pa nag-uumpisa yung investigasyon, hindi pa nag-uumpisa yung paglilitis, wala pang ginagawa, may boto na. Hahadlangan na yung impeachment ni Inday Sara Duterte. Di ba? Hindi para sa Pilipino ang trabahong ganun. Para sa mga Duterte ang trabahong ganun. Tingnan nyo ang tanong ni Congressman Paulo Ortega, sinong lumapit? Lumapit ba yung Vice President o ang mga kandidato ang lumapit sa Vice President? Lumapit, eto si Camille Villar at si Amy Marcos, malamang yan. Lumapit din kay Sara yan. Kasi nangungulilat yung kanilang mga kandidatura Yung Camille, ilan silang naglalabanan sa pang number 12? Kung di ako nagkakamali, si Kiko Pangilinan, pumapasok na 10, 11, 12. Di ba? Pumapasok na Kaya nga bira sila ng bira doon sa mga kakamping na mga tumatakbo sa pagkasenador Kasi makukuhanan sila ng spot, mga kababayan. Si Camille Villar, 1 bilyon na ang nagagastos daw. Di umano. Itong dalawa, si Camille at si Amy, ang pinakamalalaki daw ang nagastos sa eleksyon pero nasa dulo pa din. So ngayon, naku po, iniisip yata ng mga DDS kasi nasa alyansa ako. Maka-administrasyon ako. Lapit ako kay Inday Sara Duterte para ipamukha doon sa mga DDS na maka-Duterte kami. Yun ang nakikita ko na ginawa nilang part na paglapit kay BP Sara. Si BP Sara naman, lalapit din dito sa mga kandidato na pwedeng manalo para doon sa kanyang impeachment. So, in short, mga kababayan, naggagamitan. Di ba, mga bossing? Naggagamitan ho. Ganyan lang kasimple yan.